Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So yung building daw ng DPWH sa Quezon City ay nasunog. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Nasunog ang gusali ng Bureau of Research Standards sa isang DPWH compound sa Quezon City. Kaya pag-usisa ng ilang senador sa DPWH, posible bang may nadamay na mga sensitibong dokumento na may kinalaman sa mga flood control project? Itinanggihan ng ahensya at nilinaw ng mga opisina at mga training room lamang sa gusali ang apektado. Pinaiimbestigahan na rin ng ombudsman kung sinadya ang sunog. Nakatutok si Chino Gaston. Alam mo, sa totoo lang, hindi mo na masisisi ang tao eh. Sa dami-dami ng sa dinami-dami ng anomalya sa gobyerno, praning na ang tao sa mga pwedeng mangyari. 'Di ba? Kasi nakikita na rin kasi ng tao yung pagiging desperado ng mga nasasakdal na kumbinsihin ang mamamayan na wala silang kasalanan. 'Di ba? For example, si Joel Villanueva, no, every time na lang na nagkakaroon sila ng service, sinisingit na lang yung pagiging malinis niya. Pati yung tatay niya, 'di ba? Si Brother Eddie. Yung mga ganito, syempre, sabihin na natin, talaga namang lehitimong nasunog, no? Pero hindi nyo masisisi ang tao na mag-isip na, na may kakaiba dito, Dinatnan naming may maitim na usok sa pangatlong palapag ng Bureau of Research Standards sa loob ng DPWH Mimaropa Compound sa Quezon City. Oy, Mimaropa, Mindoro yan ah. Di ba may anomalya sa Mindoro? Alauna ng hapon. Gamit ang mechanized lift, inakyat yan ng mga bumbero para bombahan ng tubig. Binasag nila ang ilang bintana para maipasok ang mga water hose. Sa kapal ng usok, kinailangang mag-hazmat suit at rebreather ang mga bomberong pumasok. Nagkahiwa pa ang isang fire volunteer pero ligtas na. Ano kaya reason ng pagkasunog? Bakit yung mga squatters area pagka nasusunog, alam nyo na agad ang cause? Umabot sa third alarm ang sunog na nirespondehan ng 66. Di mo ko masisisi na lahat usisain, kasi yung kasi kaduda-duda dinami-dami ng building na aksidenteng masusunog. Talagang building pa talaga ng DPWH. Agad idineklarang fire out ang sunog pasado 1:30 ng hapon. Pasalamat po tayo dahil wala pong mga major injuries pong nangyari, wala po tayong fatality po. In less than an hour po, napatay po agad natin yung sunog. Ang sunog sa DPWH compound pinag-usapan sa pagdinig sa Senado kaugnay sa mga anomalya sa mga flood control project. Ano ba laman doon? This is actually Region 4B. The Regional Office 4B of the DPWH. 4B. Yes, Your Honor. Mindoro. Mindoro, tama. Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH na mga suppliers like semento, mga bakal. Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. Naku. So, Yung mga ng regional office of the DPWH Region 4 is housed in that office. well, A number, a number, but most of it naman po nasa database na ng central. Iba pa rin yung Siyempre pag nasa database na soft copy na yan, iba pa rin yung malay ko lang kung niretoke na yung pinasa sa well, kung ano na rin lang ang naiisip ko, no? Pero, sana nga lang aksidente. Una ng ICI Chairperson Andres Reyes na walang nasunog na may kinalaman sa flood control projects. As per record now, the burning in Quezon City does not involve flood control projects. But I did had a meeting with the COA, and I told him that you have to secure all the records of the COA because as an investigator before with the ombudsman, I know that there's a tendency for the criminals to burn down the office. Pinawi rin ng Nagsabi na may possibilities din daw.
Actually, hindi lang naman documents ang ano dun ang inaalagaan dun Malay mo may mga may mga CCTV footage or mga bagay na hindi dapat makita na nandoon sa loob. 'Di ba? For example, baka mamaya may tinagong nandyan yung cellphone na kung saan nandun yung mga conversation ng mga district engineers. Alam mo yon, hindi lang tayo dapat mag-iisip na dahil doon sa dokumento yung susunugin. Maraming uri kasi ng ebidensya, hindi lang dokumento 'Di ba? Siguro nagiging wild na ang imagination ko kasi parang allergic na tayo lahat sa DPWH Pag narinig natin yung DPWH, pag may nangyari, automatic kasi iisipin na agad ng tao na may cover up na naman. Well, pagdusahan nyo yan, kasalanan nyo yun kung bakit nawala ng tiwala ang Pinoy Di ba? Hindi nyo pwedeng sisihin ng mga Pilipino kung bakit naging madudahin sa mga ganyang bagay. Kumbaga naman naging matapat kayo sa trabaho, di sana walang titingin sa inyo na kayo ay magnanakaw lahat. 'Di ba? Nagpadala kayo sa sa silaw ng pera Ang Director ng DPWH Bureau of Research Standards ang pangamba na may mga sensitibong dokumentong nasunog sa apoy. Wala po kaming dokumento dito na Kasasabi lang nung nasa Senate na na may mga documents diyan tapos sabi mo walang dokumento. Ma'am naman, tungkol doon sa mga projects na under investigation. Dahil po, ang testing of materials ng mga proyekto ng district engineering offices and regional offices ay sila ang nagko-contact. Ako po ang magpapatunay na wala po kaming dokumento na kaugnay dun sa mga iniimbestigahang proyekto. Yan din ang sabi ng DPWH sa isang pahayag. Ayon sa DPWH BRS, bagamat naatasan din sila na tumulong sa pagtesting ng mga construction na sangkot sa mga umano'y ghost project, hindi pa raw ito nasisimulan. Ang Ombudsman, inutusan na ang National Bureau of Investigation at BFP na imbestigahan ang insidente at alamin kung aksidente lang o sadyang sinunog ang mga apektadong opisina at records ng BRS. okay, 'di ba? Okay kung gano'n. Now, pag lumabas sa investigasyon na sinadya, ano na naman kaya 'yon? Para sa GMA Integrated 'Di ba? Next. Ano tong Bistado ang investment scam, doktor na tangayan ng 93 million matapos umanong mapaniwala sa video na pinagmukhang si President Tingnan nyo, kahit doktor kasi nabubudol ngayon Lahat tayo, hindi tayo budol proof lahat. Kaya hindi natin magtulungan sa mga ganitong bagay. Bistado ang estilo ng dalawang sangkot umano sa investment scam gamit ang minanipulang video na pinagmukhang si Pangulong Bongbong Marcos pero hindi naman. Isang doktor ang napaniwala at natangayon 93 million, no? Grabe. ng mahigit 70 milyong piso ng mga suspect. Paano kaya siya nagkaroon ng ganong pera? Magkano ang singil niya kaya sa bawat pasyente niya habang nagpapagamot? 1,000? Diba? 93 million. Paano niya kaya naipon yun, no? Baka naman siguro talagang mayaman na yung lahi ng doktor. Diba? Nakatutok si John Consulta. Good morning, my Princess Marie Faith. I know you waited for me. Can't wait Tangina, ganda ng pagkakagawa, no? to see you. Yan, ang problema sa AI. Hindi na natin alam yung My Princess Marie Faith. I know pati yung movement ng ng bibig. Kuhang-kuha you waited for me. Can't wait to see you. Gamit ang video message na pinalabas na mula kay Pangulong Bongbong Marcos pero hindi naman. Nahimok daw ang isang doktora para magtiwala sa inaalok sa Shit, no? Ulitin nga natin. Lupit
Hindi ngayon, yung may mga nakikita may nakikita kayong ad sa FB, no, yung halimbawa, alam ko huling-huli kong AI yung si Manny Pacquiao nagsasalita Kaya kung nahuling fake yung video, yung diction ni Manny Pacquiao pag nag-i-English, straight, walang bahid ng pagkabisaya. Tapos meron pa ako nakikitang video, dito sa YouTube naman yon, ad ni Doc Willie Ong. Na pag nagsasalita si Doc Willie Ong, yung mata niya magala, gumaganon yung mata ni Doc Willie Ong. Kaya alam ko na AI, pero ito, tingnan nyo yung quality. Morning, my Princess Marie Faith. I know you waited for me. Can't wait to see you. Galing, no? Ano kayang ginamit ditong software? Gamit ang video message na pinalabas na mula kay Pangulong Bongbong Marcos pero hindi naman. Nahimok daw ang isang doktora para magtiwala sa inaalok sa kanyang investment ng kanyang mga kausap. Pero natuklasan kalaunan, nagawa lang pala sa Artificial Intelligence o AI ang video at ang inaalok na investment. Pucha, kahit ako maniniwala ako dyan Let's say halimbawa, hindi ako babad sa social media. Aware ako na may AI, di ba? Pero kung halimbawa, hindi ako babad sa social, tapos bigla ako nakita yan, maniniwala kung totoo, pati yung expression ng mata, Scam pala. Pati yung galaw ng lips, hindi siya basta deepfake Paano kung halimbawa, gumawa sila ng AI video na si Bongbong Marcos ay humihit-hit? 'Di ba? Yung dating, 'di ba may kumalat na ganon, yung si Bongbong Marcos humihit-hit din. Yun peking-peke yun 'Di ba? Pero kung ganitong quality yung gagawin, nako, yung mga DDS magpipiesta. Agad nagkasa ng traffic operation ang CIDG sa Angeles, Pampanga. Sumama ka na lang ng mahinahon para wala tayo tulong. Arestado ang dalawang suspect na kinilalang sina alias Joyce at alias Mau matapos silang tanggapin ang 20 milyong pisong mark money. Nangyari po yung entrapment Mukhang mayaman din no? sa isang coffee shop sa Angeles City. Nag-demand na naman siya ng accordingly sa biktima another 20 million para sa additional investment. Sumbong ng complainant para makumbinsi siya ng mga suspect ay pinadalhan siya ng mga mamahaling regalo na sinasabing galing sa Pangulo. Ayos Meron po siyang binigay na isang Chanel bag, Leboy. Galing daw po ito kay BBM. May binigay pa pong watch sa akin, galing din daw po kay BBM. Meron din pong 2 sasakyan na galing din daw po kay BBM. That Ayos time po, magpa-file po kasi ng candidacy yung mga politicians po. Pero believable yung mga binigay Kung legit ba ito. Pero I'm so sure, yung sasakyan legit Watch sa akin, galing din daw po kay BBM. Meron din pong 2. Ayan di ba? Syempre, magkano lang ano yata to? Hyundai Stargazer yata to no? Magkano ba SRP niyan? Kung 93 million naman ang makukuha mo. Di ba? Yung Chanel bag, sabihin mo ng 500,000 yon. Or hindi, siguro 300,000 Chanel o 100,000. Tapos itong Stargazer, magkano? Stargazer SRP. Brand new. 1.1 million lang. 93 million ang ang makukuha. 'Di ba? Regaluhan mo lang 'yan ng 1.1 million, di 2 million. Tapos yung Chanel bag. O sabi mo ng 3 million ang puhunan, 90 million ang kikitain nyo. 'Di ba? Ayos din 'tong mga scammer na 'to Talaga maniniwala sila sa 2 sasakyan na galing din daw po kay BBM. That time po, magpa-file po kasi ng candidacy yung mga politicians po noon. Parang year 2024 po yun And then, mag-invest daw po kami kasi kailangan nga daw po ng funds. And then, after daw po manalo or after some time, magkakaroon daw po yun ng mga dividends. Nag-start po siya sa mga 20 to 30%. Ayon sa complainant, pag ganun talaga, pag may nag-o-offer na ng ganun, tapos, actually marami naluloko dyan
red flag na agad yung sobrang laki ng dividendo. Madalas ko mapanood yun kay Bitag eh. Pero kahit na sometimes aware ka na kabulshitan na yung offer, tapos dadalihan ka ng video na ganun, abay, hindi mo naman masisisi kung kung maniniwala yung yung bibiktimahin eh. Ginalingan eh. Tapos may parigalo pang 2 sasakyan eh. Abot na sa 93 million pesos ang kanyang naibigay sa suspect sa loob ng 1 taong panloloko sa kanya. Sobrang sakit po talaga na mabetray ng isang taong pinagkatiwalaan po. Tinirit ko po siya as kapatid talaga. And masakit po sa akin kasi yung pera madali lang po maibalik. Pero yung... Wow! 93 million madali lang maibalik. Diba? Pwede mo mag-apply na katulong dyan kay ma'am? Kahit taga punos-punos lang ng Tapos akong kakaibiganin ni ma'am Diba? Ma'am, kumusta ka na? Kumain ka na, ma'am? Kailangan ko ng bumili ng 360 camera, ma'am eh. oras ko sa mga anak ko and inilayo pa po niya ako sa family ko actually eh. Violation ng Article 315 paragraph 2A, yung estafa or swindling through false pretenses or fraudulent acts in relation to cybercrime dahil large scale yan. gumagamit sila ng AI-generated video. Kinukuhanan pa rin namin ng pahayag ang iniresto ng mga suspect na nakakulong na sa CIDG Tarlac. Giit ni Yusek Claire Castro, masasabi naman ng kahit sino ang kaibahan ng pattern ng mga pahayag. Di. Lalo na kung simple sentence na ganon. Siguro kung tama yung sinabi ni Secretary Claire, kung kung halimbawa mahaba yung sinasabi, pero yung simple sentence na ganon, hindi mo madidetect ang pattern nun. Diba? Pahayag ng Pangulo at ng individual na nasa minanipulang video. Wala raw pagdududang deepfake ito at AI-generated video. Panawagan niya sa mga nasa likod ng peking video, magtrabaho na lang at tumulong sa Pangulo para maiangat ang Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Yan ang yan ang pangit ng technology na yan eh. Kasi every time na may nade-develop na technology, gagamitin yan ng mga manluloko. 'Di ba? For example, 'di ba dati nauso yung landline? Although na hindi ko na naabutan yung landline. Sino nakaabot ng landline sa inyo? 'Di ba? Ako naabutan ko na yung mga cellphone na eh. Ang naabutan kong cellphone Galaxy 2. 'Di ba? Ibig ko sabihin, every time na may naiimbentong bagong technology, hindi mo pwedeng pigilan na gamitin yan ng mga kawatan. Kaya dapat one step ahead tayo lagi. Pero sometimes kasi sa sobrang galing, mahirap na talaga eh. 'Di ba? Katulad doon, telephone dati uso Naalala niyo yung dugu-dugugang dati? Yung tatawagin mo, na-aksidente yung mo, kunin mo yung mga pera dyan at magkita tayo. 'Di ba? Ganyan. Then nauso yung cellphone nga yung sa text message. 'Di ba? Paano na-scam yun? Yung nanalo ka ng ganito, 'di ba? Nanalo ka ng 1 million. Yung sa mga cellphone text. Then nagkaroon ng bagong modus na naman. Nauso yung Messenger or FB. Ang dami naglitawan na scammer sa FB. Pati ngayon yung AI na yan. Na-exploit eh. Kaya tayo lahat, magtulungan tayo lahat. Hindi natin kakayanin bawat isa yan. Dahil tandaan nyo, yung mga scammer na yan, nag-a-upgrade din yan, nag-a-up din ng game yan. Hindi naman constant dati na na laging ganyan na ang modus niyan eh. Mag-iisip yan ng bago. Hindi yan mawawala ng idea. 'Di ba?
sa ngayon yung AI na yan, sobrang hirap na yan eh. Bigyan mo siguro ng another 5 years yung AI na yan, sobrang perfect na yan. Ngayon nga, na-amaze ka na. Just imagine, yung AI na yan, uutusan mo, gumawa ng picture, gagawin niya na. Diba? Tinatanggalan niya na ng trabaho yung mga graphic artist. Gagawan niya na ng graphic. Mag-utos ka lang kahit yung mga negosyo ngayon eh. Please generate a signage, yung ganon. Wala na eh, pati nga yung mga call center, di ba, papalitan na rin ng AI. Bagamat hindi pa siya ngayon, hindi pa siya perfect eh, pero bigyan mo ng mga 5 years yan. Kaya mukhang magiging totoo yung yung sino nakapanood sa inyong Terminator 2? Yung Skynet. 'Di ba? Baka i-take over tayo niyan eh, yung AI na yan eh. Well, anyway, yan lang muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.